Okay mga kaibigan, dito tayo ngayon sa Calatagan, Batangas at kaharap po natin ang kasalukuyang Municipal Mayor na si Rico B. Puno. Magandang hapon po sa iyo, Mayor. Pwede bang nasa inyo muna pagkakataon para bumati po sa ating mga tagapanood sakaling maipupos natin sa social media po ito? Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kababayan dito sa bayan ng Calatagan. Isang karangalan at kami po'y nadalaw niyo dito sa aming bayan. Okay, Mayor, ano po yung prioridad natin ngayong 2026? Ang aming pong priority, kagaya ng mga pangako namin nung panahon ng kami ay nangangampanya, ang unang bibigyan natin ng prioridad ay ang nasa sektor ng senior citizen. Yun naman ay pag-upo naman natin ay agad naman natin itong natabunan. Ang bilang po ng senior citizen dito sa aming bayan ay nasa 6,700 po. Ang mga nakakatanggap pa lamang po ng social pension, SOCPEN kung tawagin, yun po ay galing sa national government, ay nasa 3,000 pa lamang po. Na kung kaya meron pa po kaming 3,700 ang hindi napapagkalooban ng anumang insentibo, galing man yan sa national o galing man sa lokal na government. Na kung kaya pag-upo po natin, ay naglaan po, agad po tayo ng pondo para naman po yung mga kababayan naming senior citizen na hindi pa po nakakasama sa social pension ay mapagkalooban po ng local government. Kaya ito pong taong ito, yung 3,700 na natitira ay mapagkakalooban na po ng LGU. Bagamat hindi man po siya kasing laki ng galing sa galing sa social pension, na galing national. Ang mahalaga naman nito ay naalala natin sila. Oo. Hindi naman ang higit sa lahat ang mahalaga para sa mga matatanda, ang maalala sila. Yun po ang aming pangunahing prioridad. At ang pangalawa po naming priority ay ang sektor po ng edukasyon. Dahil ang edukasyon po, alam naman natin lahat na ito yung isang matibay na pundasyon para makamtan ng isang pamilya, ng isang bayan, ang isang maunlad na pamumuhay. Opo. Kaya dyan po kami nag-i-invest, naglalaan ng pondo para matulungan ang aming mga kababayan na mga mag-aaral, yung mga magulang na walang kakayahan na ipag-aralin ng kanilang mga magulang. Katunayan po itong taon na to at sa nakalipas ay ang aming napagkaloobang mga educational assistant ay nasa 1,900 mahigit na mag-aaral ng kolehiyo ang aming natulungan. Ito po ay magtutuloy-tuloy po. At bukas po, yung natitira namin na 100 scholar ng bayan, may 100 yon, ay pagkakalooban po muli dahil nabigay po namin sa kanila 4,000 kada SEM. Bibigyan po ulit ngayon ng 4,000 sila bukas para naman po sa kanila nakalipas na second SEM. At yung per SEM naman po nila, buwan ng September, naman po namin sila pagkakalooban. Tungkol sa mga sa ibang subsidy pa ng national government na dumadating sa local government, ano pa yung mga ibang subsidy? Kagaya ng mga Marami pong dumarating na tulong na galing sa national government at marami ring mga programa ang national government na talagang nakakatulong sa amin dito sa LGU at lalo't higit sa aming mga kababayan, kagaya ng mga yakap program, mga ganun, mga libreng gamot, yung libreng bigas na galing sa national, yung food assistance, kagaya po ngayon may dumating po kami dito sa LGU ng 5 million ng food assistance na ibibili po yun ng bigas para pambigay na po uli namin sa aming mga kampayan. Napakadami po ng programa. 4 piece na kapag i-building kayo ng 4 piece. Meron din pong ibinababa galing national. Malaki po ang tulong ng national government dahil hindi naman po talaga kaya ng local na government tumayong mag-isa nang hindi katuwang ang national government. Kaya po malaki pasasalamat namin although na napakalayo namin, nasa dulo na kami ng Batangas. Dulo na ba ito, Mayor? Dulo na po ito, dagat na po yung Sa kabila. pero hindi naman po kami napapabayaan. At ang isa pa po sa aking
prioridad ay ang sektor po ng kalusugan. Malaki din po ang pondo namin pagdating sa mga aming mga kababayan na nangangailangan ng medical attention sa mga ospital. Katunayan nga po, nabigyan ako sa galing national ng yung guarantee letter na sinasabi. Bukod pa po doon, meron din po kami ditong AX kung tawagin na medical assistance. Tapos po, meron din po tayong mga kaibigan, mga doktor, mga hospital na pinagkalooban tayo ng libreng operasyon ng mata. Tapos nakakausap din po tayo sa provincial government para sa aming mga kababayan na dinadala sa kanilang sa ospital na libreng minsan bato sa abdo, operasyon sa bato sa abdo, bato sa bato. Magpapadalian. Napakalakas po. Tapos po ang aming mahal na congressman din, full support din siya sa mga nakakasakit dito sa amin. Meron din siyang guarantee letter na ibinibigay. Tapos ang isa pang party list, yung aga parang nagbibigay din po siya ng guarantee letter. Marami pong tulong-tulong dito po sa amin. Tapos ang provincial naman, government, yun, kagaya ng isang nakaraan ko, nagbigay naman sila ng tulong na nahagi ng bigas. Yun po. Paano naman, natutugunan naman po ang lahat, halos ng pangangailangan ng aming mga kababayan. At ang isa pa sa pinangako namin noon, yung libreng libingan para sa mga kababayan namin walang kakayahan bumili ng paglilibingan. Libre na rin po sa kanila namin ibinibigay. Bagamat may binabayaran sa restaurant office, ako na po mismo ang nagbabayad doon para libre kong maibigay sa mga kababayan. Wow, maganda yan, Mayor. Congratulations dyan. Mayor, dadakuhan pa natin yung medyo masisila na issue tungkol po dito sa Calatagan, Batangas. Tungkol po dito sa dalampasigan natin at tila nabakuran ng ibang mga nawala na po ng karapatan tila yung ating mga mangingisda. Opo. Yun pong problemang yan ay inabot na natin yan. Yung mga inaing na mga kababayan natin, ay inabot na po natin yan. Pero kahit na hindi po sa panahon ko nangyari yung mga ganon, ngayon po lahat na ng pamamaraan na namin. Ngayon po, iniigpitan na namin yung mga kumukuha ng fencing permit. Hindi po agad namin binibigyan yan ng basta-basta na lamang ng permiso nang hindi na-inspection ng aking taga-municipal engineer. Yun agad ang unang binibilin ko sa kanya, huwag mong papayagan na magbakod sino man nang walang ibibigay na daan access papunta sa dagat ang ating mga kababayan. Yun po ang aking pinapriority ngayon. At yun din po ang aking pinapakiusap. Ngayon, yung mga nakatayo na, nandyan na. Opo. Pagka nandyan na, siyempre, limitado rin naman ang kapangyarihan ng executive. Opo. Bilang ngayon, limitado. Kailangan, anong gagawin natin bago natin ipagibayan, hindi naman po pwedeng na kahit akong mayor, basta ako na lang ipagigibayan. Kailangan dadaan yan sa proseso, legal na proseso. Kailangan magkaroon ng court order para yan ay ipagiba natin. Ano po. Pero lahat naman po ng pamamaraan, lahat ng mga idinudulog dito sa ating mga kababayan, yan ay atin pong natugunan. Kahit po yun ay napatayo nung during na past administration. Gaano po kayo kahanda, Mayor, na para sagupain po ang mga problema dito sa Calatagan, Batangas? Ako po'y, ang prinsipyo ko po yan. Hindi ako ganun kakapit ko sa aking panunungkulan. Anumang oras, anumang araw, okay lamang na mawala sa akin ang katungkulan kong ito. Kung sa pagbangga ko sa kanila. Sa katunayan po ay ilan na yung napailan ko ng kaso dito sa amin. Na mga mayayaman na hindi, yung iba hindi taga rito pero nag-invest dito, namuhunan dito. Pero yung kanilang itinayong mga negosyo dito ay lubhang nakakapinsala sa aming mga kababayan. Ay para sa akin, mas mangingibabaw yung kapakanan ng aking mga kababayan kaysa kung anuman ang ibayad na buwis na mga yan. Pwede kong isakripisyo yung buwis na ibabayad nila dito sa amin. Hindi ko kayang isakripisyo yung aking mga kababayan. Katunayan, nandyan yung mga ipinail namin mga kaso. Hindi ko na lang iisa-isahin ng mga yon. At ngayon, may mga order na, may mga foreclose na. Lahat po. Ako po'y, ang akin po nga, dahil palibasa ako'y
galing din sa serbisyo. Mm. Magtagal din ako naglingkod dito sa bayan namin bilang isang pulis. Opo. Kaya ang sa akin ay lahat ng mga nagnenegosyo dito sa aming bayan, welcome sila. Talagang walang kaming hinihingi anuman. Oo. Ako'y nakandong tumulong sa kanila. Mm. Pero ang lagi kong pakiusap sa kanila, sana naman yung itatayo yung negosyo. Lalo tigit, ang una yung pagmamalasakitan, yung mga nakapalibot sa inyo. Opo, oo, Yung talaga mga tao dapat. ng kalatagan. Hindi yung ako yung tipo ng nakaupo na ang una agad hanapin yung ano bang makiking pakinabang ko sa iyo. Mm. Hindi ganun. Ang una kong tinatanong agad ay, yun nga, ano bang itatayo yung negosyo? Hindi ba makaka-pervisyo yun Mm. sa aming mga kababayan? Yun lang po. Yun lang ang aking... Bukod dyan, Mayor, ito, pangingisda lang bang ikinabubuhay dito sa mga residente ng Kalatagan? Ang malaking porsyento po na kinabubuhay ng aming mga kababayan dito sa bayan ng Kalatagan ay ang pangingisda po talaga. Pangingisda. Dahil po ang 70% ng aming bayan ay napapalibutan Parang ng kadagat-kadagat. dagat po. Mm. Ay ilang lamang pong barangay ang walang tabing dagat. Kaya po ang pinakamalaking bilang ng sektor dito sa aming bayan ay ang sektor po ng pangingisda. Mm. Napakadami po nila. Tama. Pero patuloy po naman ang aming ugnayan at hindi rin naman po napapabayaan ang sektor na to. Bukod po sa LGU, ang ating pong Department of Agriculture, ang ating BIPAR, ay napaka-full support naman po. Mm. Katunayan, kailan lamang namigay sila ng mga kagamitan. Opo. Mm. Mga kagamitan sa mga pangingisda. Ang ating. Pero, siyempre, nung tumama ang krisis ay una ay sila yung higit na tinamaan. Dahil alam naman natin yung kanilang mga ginagamit na bangka ay kumukonsumo Opo. ng gasolina or ng diesel. Kaya Yung talagang mga tinamaan po fuel sila. subsidy din pala kayo. Tinamaan po sila. Ang national po, ang may fuel subsidy, hindi pa po kami makapagdal kasi alam niyo naman ang pagbabudget ng isang gobyerno ay 2026 pa Oo, totoo yan. ay ginawa na. Yung babudgetin mo ngayong 2027, 26 pa ginawa yan. Wala pang crisis. Hindi po natin alam na tatama yan. Kaya wala po siya nakalaan sa AIP. Mm. Ngayon, ang pagbabudget naman natin, yung pagbabudget natin sa isang taon, kung wala naman doon sa AIP, kung tawagin yung annual investment plan, ay hindi po natin pwedeng galawin. Oo, pwede. Oo. Tapos hindi pa naman po tayo na-declare ng state of calamity. Kaya yung aming pondo para sa calamity ay hindi po namin magalaw. Isa po sa mga mga problema dito, yung malaking bayad sa enerhiya, yung kuryente natin napakataas po, Mayor. Siguro po hindi lang naman po dito sa aming Sa bayan. bagay, oo. Halos lahat yata ng bayan. Yan naman ang problema talaga natin. Mm. Yung sa kuryente, sana Sa bagay, yun. makapasa. Ang balita ko, meron yatang ipinapasang batas ng Senado na tutulungan yung mga kababayan natin Yan, na oo. mahirap na walang kakayahan pa na magbayad ng kuryente. Yun po ang Pero siyempre dito, mas una nating pinaprioridad yun nga, yung sa mga senior, kalusugan, yung edukasyon, doon po tayo nag-invest. Ano pa po, Mayor, ang mga importanteng mga impormasyon na nais mong idagdag dito? Kami naman po dito sa lokal na pamahalaan, kami naman ay nagsisikap, Mhm. nagsisipag para sa aming mga kababayan, Opo. para matugunan natin ang ating kanilang pangangailangan. Although, siyempre, hindi naman yan sapat. Mhm. Hindi naman sapat para matugunan lahat ng kanilang mga pangangailangan. Bukod sa subsidy, Mayor, sa mga subsidy sa dito sa Kalatagan, mayroon ba kayong mga mission na inaano sa mga mahirap nating kababayan dito na kagaya ng medical mission, dental mission, mga walang kakayanan? Marami na pong beses kaming sinagawang medical mission dito. EMT, dental, ganun po, lahat. Ang kagandahan po sa medical mission po namin isinasagawa, hindi po namin doon binibitawan. Hanggang doon lamang sa medical mission na yon. Pagkalimbawa, medical mission namin ay sa mata. Kapag kailangan ipa-opera siya, may katarata, may pugita, kung tawagin, ganon. Pinapa-opera po namin ng libre yan.
wala pong binabayaran. yung Napakaganda aming yan, kababayan. Ganda Mayor. Lahat, kahit po hindi taga rito, basta nagpunta dito sa amin, meron po kaming inaalok na libreng operasyon ng mata. Sa amin po yung sasakyan, dadalhin po namin sa ospital, wala po silang gagastusin. Binibigyan ko pa sila ng pangkain. Sa akin bulsa mismo nang gagaling yung pangkain nila. Ito yung tunay na paglilingkod sa bayan, Mayor, itong mga Yun po. nagawa niyo. Marami na po kaming napaopera. Yun, mas maganda po kung kayo napapalo nyo yung Kalatagan LGU. Opo. Nandun po lahat yung aming mga programa. Pati po yung bagong Kalatagan Movement. Nandun po lahat. Mismong hindi po sa amin nanggagaling yung aming nagawang pagtulong sa aming mga kababayan, kundi mismong yung taong natulungan namin. Sila yung nagpapahayag sa social media, Opo. ini-interview sila, sila yung nagpaparating ng pasasalamat sa amin, sa nagagawa po namin sa kanila. Lahat na po ay binigay na namin dito sa aming mga kababayan, mula sa pinalakas namin yung kanilang kung paano humaba ang kanilang buhay, kung paano sila lumakas sa pamamagitan ng medical naming attention na ibinibigay sa kanila, mga libreng operasyon, lahat. Ngayon, kung dumating pa yung punto na talagang sa kabila ng pagtulong natin sa kanila, hindi sila gumating at talagang sila'y namaalam pa rin, namatay pa rin. Hindi doon natatapos ang aming pagtulong. Meron pa rin silang libreng libingan. Libreng libingan. Tapos meron pa po silang natatanggap dito sa amin ng burial assistant. Matindi. Bukod pa po yung burial assistant na galing LGU, pag ako yung dumalaw, nagbibigay pa rin po ako sa pamilya sa sarili ko. Ibang klase Tapos kami. kapag ka naman may sarili na silang paglilibingan diyan, yung materyales, pagbisan, sinasagot na rin namin. Nagagamitin nila. Lahat po. Kaya ngayon, at susunod na taon, maglalaan na rin ako pondo para libre na yung libingan. Ang susunod na ililibre ko, pati kabaong, ililibre na rin namin. Bala kung mangambas sa Pampanga, mura daw doon ng mga kabaong. Naghahanap lang ako ng paglalagyan dito. Sana, bala ko ilagay, may bakante pa kaming yun sa bahay, pero pa kaming walang natigil doon sa malapit sa bahay namin, pero amin yun. Ayaw naman pumayag ng aking si Mayora, ng aking may bahay na iimbak ko ang kabaong doon. At nagkaaway na kami. Takot yun eh. Kaya dito po siguro sa yung aming dating landfill, meron din doon malaking nakatayong parang opisina. Baka doon namin ilalagay. Yan po. Lahat po ng Saka dito walang lumalapit dito sa amin. Tinatanggihan namin kung walang pera ng LGU. Ang mayor naman nila yung nakanta. Okay. Mayor, sa itong darating na pasukan, kumusta yung paghahanda natin sa mga kabataan? Kahapon po ay formal naming inumpisahan ang Brigada Eskwela 2026. Ako po ay mismong nanguna, nag-ikot sa mga paaralan. Bukod sa ako ay nag-ikot sa paaralan, ako po ay nagpamerienda rin sa lahat ng mga tumulong sa eskwelahan. Halos lahat ng eskwelahan ay pinapuntahan. Nagpalugaw ako. 15 talyasing malaki ang aking pinalugaw. At may nag-donate din ng itlog. At may nag-donate din ng tinapay. Dinala namin yun sa mga At tapos bago pa magsimula kahapon ang Brigada Eskwela, ako ay nagsagawa na ako ng panawagan para sa kaisahan sa paglilinis sa eskwelahan. Yun ang unang akbang namin na Napakaganda. ginawa. Kaya makikita nyo po lahat yan yung mga sinasabi ko pong lahat na yan ay makikita nyo kung ipapalo nyo yung Kalatagan LGU. Makikita nyo po lahat yan. Yung aking mga sinasabi. Yung aking mga sinasabi, hindi ito nanggagaling lamang sa aking bibig. Ito ay mga may resibo. Marami pala kayong May resibo certificate of accomplish. Napakarami po. Oo, napakarami po kayong Ako po mag-iisang taon pa lamang ngayong July 1 sa aking pagkaupo. Ako po magdi-deliver, mag-uulat sa aking mga kababayan ng July 1. Kung hindi man July 1, kung mapatras man, mga kaunting araw lang. Ako po magre-report. Mayor, mukhang malayo yung mararating mo dyan. Hindi naman. Basta ako naman ganyan. Maganda ako naman yung po pamamalakan ninyo dito sa Kalatagan. Basta sabi ko nga po, kung ako yung nagsasalita, makikita nyo rin sa LGU. Lagi ko sinasabi sa mga kababayan ko. Sabi ko, ito yung ginagawa ko, hindi dahil sa pampolitikang gawain. Dahil kasi iba yung
gumawa ka dahil iniisip mo sa pagtakbo sa 2028. Hindi ka nagiging masaya dahil kasi ang paggawa mo may inihingi ka agad na kapatid. Opo, oo. Kaya sabi ko sa kanila, ginagawa ko ito hindi dahil sa pampulitikang gawain. Ginagawa ko ito bilang ama ng bayan. Ito ay katungkulan namin ito sa inyo. Yun ang pinakatumpak, Mayor. At lahat ng mga ipinamimigay namin dito sa LGU sa inyo, ito ay hindi namin pera. Pera nyo ito. Nangunguna talaga. ang Wala taong kayong bayan. magiging utang na loob sa amin. Palaging yun ang aking sinasabi sa akin, mga kababayan. Dahil kami ay naririto bilang mayor, kami lamang ay nagiging daluyan ng biyaya papunta Oo, sa aming mga maganda kababayan. yun. Maganda Pero yun. hindi sa amin galing. Kung kayo po at Sa mga dinadaanan. taxpayer din. Kami lang dinadaanan lamang. Ngayon, minsan, hindi nakakarating kapag ka ang dinadaluyan ay barado. Oo, yun. Diretso sa bulsa. Diretso sa bulsa. Yun, Minsan, mahirap. nanonood di ba? Ako'y, kasi sabi ko nga sa kanila, ang akin na lamang gustong mangyari sa buhay ko, makapag-iwan na lamang ng isang legacy. Ligas yun. Legacy na lamang. Dahil wala na naman akong hinahangad pa sa buhay na ito. Lahat na ng bagay ay ipinagkaloob na sa akin ng Panginoong Diyos. Buhay, material na bagay. Ang buhay, ilang beses ako naambos. Ang dami kong tama ng Ay, bagay. ano, nakita ko M14, ang katawan ko'y butas-butas na. Oo. May tama ako ng M203 dito. Sa ganito ko. Ako'y nagretirong total physical partial disability sa PNP. Oo. Ibig ko sabihin ay, nasa akin na lahat. Material na bagay, meron akong maayos na bahay, mga sasakyan, meron kaming, kung ano, may mga negosyo kami, Kahit may kung bahay. kinabubuhay. Wala na naman akong hinahangat pa sa buhay na ito. Hindi na lang. tulong na lang sa Yung makapag, ano na lang, Makapaglingkod. makapag ano ng isang legasiya. Oo. Nasabi ko nga sa mga kababayan ko, kung sakali man na dumating ang panahon na tayo namang lahat ay mawawala dito sa mundong ibabaw. At tayo minsan ay tayo magpapangipangita sa ibang ibayo. Oo. Ako'y taas pa rin ang aking noo na makakaharap sa inyo. Oo. Dahil nagampanan ko ang aking tungkulin. Hindi ako nagpabaya sa inyo. Oo. Ilan ang natin. So, survival Alam po niyo, kayo, Mayor, at mukhang talagang Talagang may ginagamit mission pa kayo, kayo ng Mayor. ginagamit kayo ng Panginoon. sa pag-mission. Ganun ang pagkatao na. Ah, Wala kaming ano dito. Walang halong politika yung ginagawa namin dito. oo. At hindi ako natatakot na mawala ako dito sa posisyon kong ito. Dahil ang posisyon kong ito, hindi ko ito hinangad. Oo. Hinangad ito ng aking Tawag mga yung kababayan. cellphone ni Mayor. Ako'y tahimik. Tahimik na buhay ako. Kontento na ako. Masaya na ako sa buhay ko. Okay. Kaya ang pinasok kong ito hindi kaluwagan ng buhay ko. Ito'y sakripisyo. Mm. Ang totoo nga, dati hindi ako nakakairam sa mga kaibigan ko. Nung umupo ako, doon ako nagkakanda. Hiram-hiram ngayon. Kakanta utang-utang. Hindi sa pansarili ko, Opo. Oo. kundi sa mga kababayan ko. Okay, maraming salamat po, Mayor. At yung ano ba yung panawagan na maikling panawagan na sa mga kababayan natin. Sa mga kababayan ko, bagamat tayo ay dumaranas ng matinding krisis ngayon, hindi lamang ang ating bayan, kundi halos ang buong Pilipinas ay tinamaan ng krisis. Magpakatatag lamang tayo. Yun. Wala namang pagsubok, wala namang problema na hindi natin kayang lampasan. At makakaasa naman kayo na ang lokal na pamahalaan ay nandito lamang kasama ninyo. Opo. Hindi kayo iiwan sa anumang problema na darating sa inyong buhay. Yun lamang po at maraming salamat sa inyo. Okay, Mayor. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mayor. Good afternoon po sa inyong